good morning. Good morning, good morning. Ang aga ng aking alaga. Tulog ka pa, wala namang pasok. Nagising ako maaga. Sige na, tulog ka pa. Noong may oras ang cellphone ha. Yes po. Papagalitan tayo ni mami mo. Good morning mga kasari. Mga kasari, kamusta po ang ating araw? Iba yung background ko ngayon, nandito ako. Ngayon ay araw ng Friday. Friday po tayo ngayon. Medyo makulimlim ang panahon. Mga kasari, etong mga nakaraang araw, matumal ang tindahan ni Mami Pearl. Ewan ko lang sa inyo kung matumal din. At ngayon, sana makabawi tayo ngayong Friday and Saturday. Kasi ang bentahan talaga dito sa amin, Friday at saka Saturday. Kaya, ayun. At ngayong umaga, inaanyayahan ko kayo. Happy selling sa ating lahat, mga kasari. Happy selling. Happy selling. At patuloy tayong magbenta, magtinda. Ngayong Friday, ang aking estudyante yung aking apo ay walang pasok. Si editor ko ay may pasok dahil exam day. Last day niya ng exam ngayon. Half day lang siya, mamaya 1 o'clock ang pasok niya. So, ganun nga po ang pangyayari sa mga tindahan. Medyo hindi maganda ang bentahan. At tsaga-tsaga lang, laban-laban lang po tayo para tayo ay makarami. Sa mga kapwa ko kasari, good morning sa inyo. Mga Kapampangan na kasari, mayapayabak kaya kayo. Sana dakalabenta, kaya katamungan, at magbisi-bisihan ta na naman. Magbisi-bisihan ta na naman ngayong Sabado, ampon Domingo. Magbisi-bisihan na naman tayo mga kasari ngayong Sabado at Linggo. Ewan ko kung sino ang Kapampangan dito na nakaka-relate sa akin sinasabi, kung naiintindihan nyo ang Kapampangan. Ang Kapampangan ay kasabihan, manyaman magluto, masarap magluto. Isang vlog pa lang yung luto na ginawa ko, yung pakbet. Hindi kasi po tinatamad akong mag-video dahil kakaunti lang po namin. Pagka gulay, ang aking iluluto, ako lang at saka si Super A ang kakain. Kaya po konting-konti lang talaga. Eto naman pong mga alaga ko, yung mga estudyante kong dalawa, ang pagkain po nila palagi ay prito-prito. Ewan ko ba kung bakit ganyan ang aking mga alaga. Kamusta po ang mga OFW dyan? Mga OFW, kung gusto nyong kung magre-retire na kayo, magpo-for good na kayo, anong negosyo ang papasukin nyo? Ang maire-recommenda ko sa inyo, ang pinaka-the best ay sari-sari store. Magsimula kayo sa sari-sari store, pataas ng pataas, palaki ng palaki. Ganun po ang gawin nyo. Ibig sabihin, maliit na puhunan,
simula kayong 10,000, 10,000 ang sisimulan nyo. Then, pagka tumatagal, syempre, makikilala na kayo at saka marami nang hahanapin. Ilista po ang mga hinahanap na mga tumer. Para sa ganon, hindi nyo makalimutan dahil tayo ay tumatanda na, marami na tayong nakakalimutan. Marami na tayong nakakalimutan pagka nandun sa grocery. Ang nangyayari, dampot dito, dampot doon. Minsan nga ako, yung mga nasa listahan, hindi ko nakukuha kasi yung alam nyo yun, yung marami ka nakikita. Sige, dampot. Ganon po ang sistema. So, ayun na nga. Sa mga magpo for good ng mga OFW, kung kayo naman po ay balak nyo nang makasama ang inyong mga pamilya, sana yung location nyo is hindi looban at pwede kayong magtindahan kasi po ang number one yung location kasi napaka hirap po kasi kung uupa ka. Kasi pagka ngayon, ang upahan kasi ngayon, pinakamababa na yung sa commercial, 15,000. Yung pang ilalagay mo. So, suntok sa buwan talaga yung papasukin natin pagka tayo ay nagrenta dahil hindi pa natin alam kung magkiklik ka o hindi. Kahit nasabihin pa natin na ang location mo matao, squatter area yan, hindi po tayo 100% na kikita kasi o magkiklik dahil nga po umuupa tayo. Ngayon po kung meron naman po tayong sariling lote, kung kayo po ay magpapagawa ng inyong sari-sari store, lakihan nyo na. Kahit po kakaunti pa lang ang ilalaman nyo, mas maigi na po yung lalakihan. Kasi po itong tindahan na to hanggang dito lang talaga to eh. Ito lang talaga. Wala ito. Ito lang. Imagine niyo, ito lang yan. Tapos na-extend. Na-extend. Bala ko pang i-extend dahil bala kong bumili ng yung Fuji Denso. Pero siguro, kung gagawin ko yun, konting-konti na lang yung ia-atras ko kasi mawawala na po ng daan doon. Ganun po ang gagawin nyo. Lakihan nyo na po. Kung kaya ng siguro mga 30 square meter, gawin nyo na po. Magsisisi po kayo pagka yung maliit lang ang pinagawa nyo. Tapos, mag-extend kayo, magbabarag kayo, dagdag gastos. Kaya, mas maigi na yung malaki. Kasi po pagka malaki, marami kang mailalaman. Halos lahat. Ayun nga po ako ko. Yung mga soft drinks ko, hindi ko na mailagay dito. Uling, wala. Nasa labas din. Parang, ang nandito lang sa loob. Ayan lang, mga grocery. Ayan. Ang rep, hindi ko na rin mailagay dito. Ang rep ko po ay 3. Puro mga ano naman po yan, yung mga tawag doon, yung uso ngayon na rep na mahina daw sa kuryente. Nandun po sa likod at saka sa kitchen. Kaya napakaganda po ng inyong tindahan kung kayo magpapagawa. Ay malaki na talaga. Kasi pagka malaki, marami kayong ilalaman, nandyan na. Kasi pagka yung tindahan nyo malaki, nandyan yung rep, nandyan yung freezer,
Tapos meron pa kayong chiller. Tapos yung mga soft drinks nyo, dyan nyo na rin ilalagay. Hindi kayo masyadong pagod. Sa akin talagang nakakapagod dahil nandun pa sa may kitchen at saka sa may labahan yung yung mga soft drinks ko. Kaya talagang nakakapagod dahil lalo na pagka nagsunod-sunod. Minsan nga nangyayari, ewan ko lang sa inyo, minsan sasabihin mismo, Coke mismo. Tapos paglapit mo, dalawa pala, isa lang yung binitbit mo. Babalik ka na naman ako. Talaga sakripisyo, pasensya, talaga dala-dala mo yan pagka ikaw yung nagtindahan. Kaya ang masasabi ko mga kasari, pag po kayo ay nagtayo ng tindahan, kasama nyo pong dadalhin pasensya, pagtsatsaga, at saka yung ano pa ba to? Pasensya, pagtsatsaga, at saka yung ano pa ba to? Yung kasi magpapasensya ka sa mga customer na makukulit. May makukulit na customer, hahabaan mo talaga yung pasensya mo. Minsan, gigil ka na, smile ka pa rin. Napaubo tuloy ako. Ayun mga kasari, at ganyan lang po ang ating dadalhin pagka tayo ay nagnegosyo ng sari-sari store. Ewan ko sa iba bakit nakakaya nila sila lang mag-isa. Pagka po kasi nag-iisa ka lang, mahirap. Hindi mo na magagawa yung obligasyon mo sa bahay. Napakahirap, lalo na kung hindi mabili ang tindahan mo, magagawa mo. Pero kung mabili yan, nako, hindi mo na talaga kayang gawin yung mga dapat mong gawin. Yung paglalaba, paglilinis, yung iba nga pagluluto, puro na lang deliver. Pero ako hindi po kasi ko ano sa deliver na pagkain. Kakain ako sa restaurant pero yung mga hindi po kasi parang hindi ako nabubusog. Kahit na magdilaga na lang ako ng itlog dyan, okay lang sa akin. So, ayun po ang ganap sa aking tindahan. Yun po ang aking update. Yun po ang aking maia-advise sa mga nagbabalak magtindahan. Lakihan nyo na po. Huwag nyo na pong anuhin na isipin nyo 5,000 lang yung puhunan mo. Naputol tayo, may bumili. Ayun, yun nga yung update ko na huwag nyong iisipin na ito lang ang budget ko, 5,000 lang o 10,000. Parang aalog-alog. Oo, sa simula talagang aalog-alog. Huwag nyo pong bibiglain. Huwag nyo bibiglain kung halimbawa 50,000 ang budget nyo. Unti-unti lang. Sinabi ko na po yan sa isang vlog ko na ilang pirasong sardinas lang muna. At saka huwag nyo kakalimutan ang mga pambata. Yan po kasi yung nakakahatak sa mga katulad halimbawa kasi pagka inutusan ni nanay ang bata na bumili ng Ajinomoto, Magic Sarap. Pero yung bata makikita niya na may mga pambata na magugustuhan niya, bibili or babalik hanggang sa maghahatak na po yan ng mga kalaro niya. Yun po yun. Ngayon po, yun nga po ang aking advice na kung kayo ay magtatayo ng sari-sari store or grocery, kung ano pa man ang pinaplano nyo sa sari-sari store, huwag nyo pong hayaan na maliit lang ang pwesto nyo. Totoo po yun, magsisisi po kayo kasi i-extend at i-extend nyo pa. Sayang ang pera. Kasi magdadagdag. Okay lang yung isa hang gawa lang.
Kasi pagka malaki talagang marami kang mailalaman eh. Eto, wala na talagang space. Ang sabi ko nun, tindahan na laro-laro lang, pero nag-click. Maganda naman ang pasok ng benta at tinangkilik naman ng aking mga ka-village. Kaya, ayan, naging ganyan na siya. Dati wala ako niyan, mga ano lang, yung mga fast moving lang talaga ang aking paninda. Ayan. Ayan, kumpleto na siya. Ayan. 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 Ayun na nga ang continuation ng aking vlog kaninang umaga. At ngayon ay 7:30 na. At ayun, yun nga yung advice ko sa mga OFW na magpo for good. Malaking pwesto, wag sobrang laki ng puhunan sa umpisa. Yun lang po ang aking masasabi. At ngayon, at tayo ay time to ano na, kasi ngayon ang oras ng bilihan. Kaya ako'y magpapaalam na sa inyo mga kasari. Babay na po. Bye-bye. Ito na po ang aking alaga. May bola ako. Marunong ka magbenta? Opo. Oh, paano? Ito Huwag ka lumayo. Ito po. Halimbawa, ang binili niya ay 1.5. 1.5. 75 yon. Ang pera niya is 100. Magkano ang sukli? 25. Wow, ang galing. Marunong na siya. So, yun na nga po. Babay na po. At see you next vlog. Bye-bye. See you next vlog. Sana po isubscribe niyo na ako. Bye-bye na po. I love you. Bye-bye.